Tawarin mo ako. Hanggat hindi ka nagpapatawad, ay hindi gagaling ang sugat. Yan. Yan. Patawarin mo kami, katulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Magandang umaga po. Nakarang Sunday ay naalala niyo pa yung nakarang Sunday yung topic na binagi ni Pastor Leonard ang patungkol po sa modelo ng pagpapatawad. Diba? Ang ating modelo sa pagpapatawad ay walang iba walang iba yung Panginoon, yung Diyos na nagbigay sa atin ng kapatawaran. Ngayon, may tanong po ako sa bawat isa sa atin dito. Sino po sa atin dito na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapatawad? Dala-dala niya hanggang ngayon yung hinanakit, siya ay nasaktang lubos, lalo na ito ay mahal mo sa buhay o sino man na nakasakit sa iyo, na hanggang sa ngayon, mula ng pagkabata ka, hanggang sa ngayon, ay dala-dala mo pa rin. Diba? Yan ang tanong na kung isipin natin kung paano ang ating Panginoon Kristo nang siya ay bago dalhin doon sa krus ng Kalbaryo, ay katakot-takot na pasakit ang kanyang naranasan. Diba? Nagbuhat siya ng krus. Tapos habang siya ay nagbubuhat ng krus, siya ay hinahampas. Nang siya ay nasa krus na, sabi niya, unang wika niya, sa Luke 23 verse 34, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganun po, makita natin na hindi natin kayang gawin yun. Diba? Kasi kung matabakan ka lang o masagi ka lang, iba na reaction mo eh. Diba? Parang gusto mo lang, suntukin o Tama ba? Ha? Tama ba yun? O kaya, i-chismis ka. Alam mo, sino ganito yan, ganyan yan. Nakita ko isang araw, mayroong kasama yan. May kasamang iba. Diba? Kaya, yan po mga kapatid na isipin natin kung meron ba tayong tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa nating napapatawad. Lalo na kung ito ay nakagawa sa atin ay malapit sa atin o mahal natin sa buhay. Masakit, di ba? Parang sugat yan eh. Hindi gagaling ang sugat hanggang ito ay hindi nagagamot. Maring gumaling, pero matagal. Tama ba? Kaya di ba, alam niyo ba yung ginagamit ng mga nag-cutics? Yung kulay orange may pula. Mertiolet. Di ba? Masakit yun, di ba? Pag binuhos sa sugat, masakit. Di ba? Pero after nun, merong ginhawa. Kasi gagaling na eh. Unti-unti siyang gagaling. Kaya, kung hanggang ngayon, ay hawak-hawak mo pa rin yung hinanakit mo, ay hindi ka pa rin gumagaling. Lalo na ikaw ay Kristiyano na ngayon. Na isipin mo na ikaw ay pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Di ba? Pinatawad tayo. Pero tayo ay mahirap magpatawad. Tama? Tatamaan tayo lahat dito ngayon. Sana walang matutulog. Hindi. Pero ang Diyos naman ay mapagpatawad. At patawarin nyo rin ako kung hindi tayo aabot ng kung lalagpas tayo sa oras natin. Yung pang topic po natin ay walang hanggang pagpapatawad. Tinagalog ko na po yan eh. Sa wikang English, no boundaries in forgiveness. No boundaries. Talagang walang limit na pagpapatawad.
Ilang beses kang nagkamali, patawarin. Patawarin ka ng Diyos. Pero tayo, isang beses na magkamali, ayaw mo na magpatawad. Lalo na mahal mo sa buhay na kagawa sa'yo. Diba? Ano ba yung mga uri ng maaari natin makapagbigay sa atin ng sakit? Maaaring physical, maaaring ikaw ay suntukin, o ikaw ay paluin, o kaya ikaw ay pagsabihan ng mga hindi magagandang salita. Diba? Yan ang mga maaaring magbigay sa iyo ng hinanakit pag ito ay nangyari sa iyo. Yung pagmamaltrato, pagbubuli, anumang uri, ikaw ay ninakawan, ikaw ay anumang mga uri na ginawa sa iyo, dahil doon ay hindi mo kayang patawarin. Pero ang Diyos ay nagpatawad sa atin. Di ba sabi sa Romans 5:8, di ba, yung paano ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay magsiyuko, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli mong ginising sa aming pagkakatulog. Salamat po sa iyong grasya na buong isang linggo kami inyong iningatan, ginabayan, at binigay ang aming mga pangailangan. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pong pakikinig sa iyong salita sa umagang ito, talagang kami ay matulungan niyo kung paano kami magpatawad sa mga nagkasala sa amin, lalo na sa mga malalapit sa amin na nakagawa ng hindi maganda sa amin. Tulungan mo kami na kami rin po yung maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kung naalala niyo yung prayer, di ba? Alam niyo yung prayer dun sa Matthew chapter 6 verse 12. Sabi doon ay patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at papatawarin rin namin ang mga nagkakasala sa amin. Diba? Totoo ba yun na prayer? Totoo yung prayer na yun. Ang tanong, ito ba ay gagawin mo? Na humingi ka ng tawad sa Panginoon, pero yung nakagawa sa iyo ng kasalanan ay hindi mo kayang patawarin. Di ba? Parang hindi sang-ayon, parang conflict. Yan. Ito mong natin ay sa Matthew 18 verse 21 to 30. Pero bago po yun, tingnan po natin kung paano ba tayo pinatawad ng Panginoon. Yan. Paano ba tayo pinatawad ng Panginoon? Sabi sa Romans 4:7, yung ating mga kasalanan ay inano ng Panginoon. Pinatawad niya at pagkatapos ito ay kanyang tinakpan. Diba? Makita niyo, tinakpan yung ating mga kasalanan. Saying, sabi sa English, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sin are covered. Mapalad raw ang mga kasalanan o mga iniquities ay pinatawad at ang mga kasalanan ay tinakpan. Diba? Tinakpan. Hindi lang yan, kundi ano pang ginawa ng Panginoon sa ating kasalanan, ito ay inilayo sa atin. Kung gaano kalayo ang kanluran to silangan, from east to west, malawak yun, malayo yun. Hindi mo yun. At hindi lang yan, yung ating mga kasalanan ay itinapon sa ilalim ng karagatan. Sino ba sa atin dito naka-dive na malalim? Na pinakamalalim? Wala pa, di ba? Mahirap. Dahil doon sa ilalim na yon, yung tinatawag ng abyss, pinakalalim ng dagat, doon po ay napakadilim. Napakadilim doon. Doon, ang ating mga kasalanan ng Panginoon. Sabi sa Micah 7:19. Yan. Sa Mikas. Si Mikas po, ito po ay isa sa mga minor prophet na ng Panginoon. Sabi sa Micah, tinan po natin. Micah 7:19. Sabi diyan, He will turn again, He will have compassion upon us, He will subdue our iniquities, and thou will cast all their sin into the depth of the sea.
Lahat raw ng ating kasalanan ay itinapon ng Panginoon doon sa kalaliman ng dagat. Pero tayo, yung mga nagkasala sa atin, hindi pa rin natin itinatapon. Hawak-hawak pa rin natin. Ayaw mong bitawan yung taong yun na habang siya ay nakikita mo, kumukulo ang dugo mo. Ang gusto mong barilin o gusto mong... Lalo na kung hindi nagbayad ng utang. Diba? Kaya kung may mga utang kayo dyan, magbayad na kayo. Diba? Para patawarin kayo. Diba? Mamaya natin yung dito, yung parable ng the unforgiving servant. Makita natin kung paano siya ay pinatawad, pero hindi siya nagpatawad. Kaya makita natin niya, nandun pa rin yung siya pa rin po ay napatawad. Yan po ginawa ng Panginoon sa ating kasalanan. At higit sa lahat, hindi lang inihagis sa ilalim ng dagat, ito po ay kanyang kalilimutan na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Sabi diyan, sinabi rin niya at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Hindi katulad natin, guro, hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung nagawa ng tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo, ng asawa mo, o sino mang nakagawa sa iyo ng hindi maganda, ay hindi mo pa rin napapatawad. Lagi mong inaalala. Kaya maalala mo kaya. Baka pwede yung nilagay sa sa TV, maalala mo kaya. Ang ginawa mo sa aking kamalian. Hanggang sa ngayon, dala-dala ko sa dibdib ko. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Tagyawat sa ilong. Kantaya tayo na. Kanta ni Bina Morales. Sige. Kaya mga kapatid, ganun po yun. Ginawa ng Diyos sa ating kasalanan ay hindi niya na alalahanin. Gumakasang buburayin niya na. Ititilit niya na. Pero tayo, nire-retrieve pa rin natin. So kaya yun, hindi ko makita nire-retrieve natin yung kasalanan. Ano kaya yung kasalanan sa akin? Nangutang o nangupit o chinismis ako. At panglima, hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yan, hindi na bibilangin ng Panginoon kung ilan yung ating mga kasalanan. Hindi katulad natin, 1, 2, 3, diba? Yung mga bata, palo kagad, diba? Kasi 1, 2, bilang ka eh. Pag bilang ka na, 1, 2. Pag hindi pa rin, palo na, pangatlo. Diba? Hindi ganun ng Panginoon. Hindi niya na ibibilang sa atin yung mga nagawa nating kasalanan. Masakit. Parang tayo ulit, di ba? Na pag hindi lang masugat, masakit. Pero na rin yung ginawa after mo. Kaya hanggat hindi mo pa pinapatawad yung taong nakasakit sa iyo, lalo na mahal mo sa buhay, masakit, di ba? Pero kailangan mong patawarin pag siya ay nagsisi. Ngayon, punta na tayo sa ating sa ating pinaka text. Yan. Ayan ba yun? Okay. Anong gagawin natin para ating anong mga hakbang ang dapat mo nating gawin para tayo makapagpatawad? Unang-una, patawarin mo muna siya sa iyong puso bago mo ituwid. Pero baliktad na nangyari, di ba? Ano na una? Tinutuwid mo muna. Saka mo papatawarin. Tama ba yun? Dapat patawarin mo muna yung taong nagkasala sa iyo. Ano sabi ni Peter diyan, ni Pedro? Matthew 18 verse 21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang papatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Anong sagot ng Panginoon? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, 7 beses kundi 70 ulit na 7. Pero kung may sagot yun, kung yun ay 400, ay hindi doon. Walang limit. Ibig sabihin nito, walang limit na pagpapatawad.
Kung lagi siya nagkakasala at humingin siya ng tawad sa iyo, patawarin mo. Masakit, di ba? Kung paulit-ulit na ginagawa ng anak mo, asawa mo, yung bagay na yon, ay iba pinapatulpo na. Susubong kita kay tulpo. Kasi hindi ko na kaya. Masyado nang masakit ang mga pinagagawa mo. Hindi lang mo lang ako susuntok. Kaya sabihan po ko na hindi maganda, hindi ko na kaya. Pero ganun pa man, ay nandun pa rin yung pagpapatawad na dapat po nating igawin. Diba? Sabi nga dun sa sa mga verses sa 15 to ng Matthew 18:15 to yung simula sa 15 hanggang 20 po. Yun po ay church discipline. Kung ang isang kapatid sa Panginoon ay nakagawa sa iyo ng kasalanan, sabi doon, puntaan mo. Pero kung ayaw makinig niya, magsama ka ng witness. Kung ayaw pa rin makinig sa iyo, dali mo sa barangay? Hindi, dali mo sa simbahan. Pero kung ayaw pa rin makinig, sabi doon, itakwil mo na bilang isang hintil. Kasi kung totoo siyang pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan at hindi siya nagpatawad, ay hindi totoo yung kanyang pagiging anak ng Panginoon. Kasi hindi niya naunawaan eh. Diba? Pinatawad ka ng Diyos. Dapat magpatawad ka rin. Amen ba? Gawin mo yung ginawa ng Diyos na kapatawaran na ginawa sa iyo. Kaya sabi niya sa Ephesians 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang sabi niya dito sa mga taga-Efeso, tayo raw ay maging mabait at maunawin. Mabait naman siguro tayo, no? Siguro pagtulog. Ang bait-bait ito. Hindi umiimik, tulog pala. Diba? Sabi dyan, magpatawad kayo sa isa't isa. Yeah, magpatawad tayo. Kaya patawarin mo yung may utang sa'yo. Pero singilin mo pa rin. Yan po yun. Patawarin mo muna bago mo ituwid. Diba? Kasi may hirap kasi yung papaluin mo kagad eh. Bago mo sabihin, mahal kita, pinalo mo na eh. Sabihin mo muna, anak, papaluin kita dahil mahal kita. O, di ba? Saka mo papaluin. Ito po yun. Ito po yung una natin gagawin, ha? Patawarin muna natin sa iyong puso bago mo ituwid. Puso, puso, hindi isip. Kasi pag isip, mamaya wala na yun eh. Nasabi ko ba yun? Napatawad na ba kita? Hindi ko maalala. Meron ko Alzheimer. Pero kung sa puso, talagang mawala yun. Yung totoo yung puso mo na napapatawad ka. Pangalawang hakbang. Malapit na mag-12 ba? Okay lang ha. Patawarin niyo ako. Pangalawa po, hindi mo i-anunsyo na siya ay pinatawad na. Hindi mo i-anunsyo. Hindi mo sasabihin na siya ay yung pinatawad na. Di ba? Kasi pag sinabi mo na pinatawad mo siya, baka lumaki ulo. Diba? Pero, kasi mamaya gagawin niya uli yun eh. Gagawin niya uli yung kasalanan yun. Sabi niya sa Lucas 17:3, kaya nga, mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. Pag humingi siya ng tawad sa iyo, na totoo yung paghingi niya ng tawad, patawarin mo. Pag siya ay nagsisi, patawarin mo siya sa pangloob at patawarin mo rin siya sa panglabas. Diba? Ano ibig sabihin nun? Pag tayo ay magpatawad sa ating kapatid, kailangan loob at labas. Kasi sabihin mo, ay napatawad ko na siya eh. Pero pag nakikita mo, parang, sabihin, hindi ka pa nagpatawad. Hindi ka pa nagpatawad ng panloob at panlabas.
Tama ba? Agree ba kayo? Mukhang mukhang sugatan na kayo Ito ay totoo at masakit. Pero dapat po natin tanggapin na masakit talaga ang magpatawad. Lalo na kung paulit. Pero sabi sa Lucas 17 verse 4, kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumalapit sa iyo at sabihin niyang nagsisi ako, dapat mo siyang patawarin. Kaya nga tanong dito mga kapatid, sino sa atin dito ang hindi nagkasala? Sa isang taon? Isang araw lang, sabi na Turislin. Pag-ising mo lang, nakagawa ka na. Di ba? Pag tayo ay nakagawa ng kasalanan, tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Tama ba? Di ba sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mo sa Diyos ang iyong kasalanan, siya ay tapat at handang ikaw ay patawarin. At lilinisin ka sa lahat mong kamalian. Kaya, huwag natin sabihin na hindi tayo nakakasala. Di ba sabi sa 1 John 1:7, kung sinasabi mong hindi ka nakakasala, dinadaya mo ang iyong sarili. Tama? Kaya mga may test tayo. Pass your paper. Kaya sabi diyan, kung lumapit sa iyo ng 7 ulit, at 7 ulit rin siya nagkagawa ng kasalanan at nagsisi, dapat mo siyang patawarin. Diba? Diba? Masakit, pero dapat po natin gawin na magpatawad. Lalo na ngayon, di ba, yung ating government ngayon. Di ba? Nakita natin yung mga ginagawa sa pera natin sa bansa. Diba? Pinagsusugal, pinangalo. Yung ating mga tax na binabayad. Di ba? Makapatawad mo pa yon? Mahirap, di ba? Mahirap patawarin yun. Mahirap patawarin, pero sabi ng Panginoon, patawarin natin sila. Diyos na ang bahala sa kanila. Kasi Diyos na ang husga sa kanilang mga pinagkagawa. Kaya balik po tayo. Ano yung unang gagawin natin? Patawarin mo muna sa puso mo siya, patawarin mo siya muna sa puso bago mo ituwid. Pangalawa, hindi mo i-anunsyo na siya ay pinatawad na. Ano bang hindi mo yun? At pangatlo, pag siya ay nagsisi, patawarin mo siyang panloob at patawarin mo siyang panglabas. Sabi ni Adrian Rogers, hindi si Sreda, ang pagpapatawad ay hindi isang emosyon. Ito ay isang pagpili. Tama ba? Ang pagpapatawad raw hindi ito isang emosyon. Ito ay pipiliin mo magpatawad. Pangalawa, si J. Adams, ang pagpapatawad ay ang langis na nagpapanatili sa makinarya ng mga tahanan at simbahang Kristiyano na tumatakbo ng maayos. Napakalaga ng langis. Lalo na sa motor, sa lahat ng makina, kinakailangan mayroong langis. Kasi para maging maganda yung kanyang takbo. Kaya kung sa simbahan ay walang pagpapatawad, ay hindi po maging smooth yung takbo ng iglesia. Kasi may hinanakit May sama ng loob ang kapatid mo. Hindi magsisimba. Masama loob ko Kay ganito, yung magsimba. Hanggang nandiyan, hindi mo magsisimba. Pag wala na, sisimba ako. Hindi mo mawala yun Lagi nandiyan yun Kaya kung tayo ay merong hinanakit, kanino man, tayo po ay magpatawad na. Kasi mamaya dumating ang Panginoon, hindi ka na pagpatawad. Paano nakakaya sa Panginoon, di ba? Nandiyan yung Panginoon, hindi ka nagpatawad. Nakakaya. Ano utos ko sa iyo? Di ba? Patawarin mo ang mga nagkakasala sa iyo. Gaya nagpapatawad ng Diyos sa atin. Magpatawad ka na. Di ba yung tawad sa palengke Di ba pag bibili ka tawad po, hindi po yun Di ba yun? Ito po yung pagpatawad na galing sa puso na atin. Ano pa sabi ni C.S. Lewis? Ang pagiging isang Kristiyano ay nangangahulugang ng pagpapatawad sa mga hindi mapagpatawad dahil pinatawad ng Diyos ang hindi mapagpatawad sa iyo. Ibig sabihin, siya ba ay
kapatapatawad? Siya ba ay forgivable? Nakagawa sa iyo ng kasalanan? Kayo po nakakalam, hindi ako. Hindi ko kilala kung sino yung mga nakagawa sa inyo ng kasalanan. Siya ba ay kapakapatawad ba? O siya ba ay marapat na patawarin? Pero dapat tayo magpatawad. Dahil ito ang utos ng Panginoon sa atin. Na magpatawad tayo sa isa't isa. May isa pa pong nagsabi, si George Herbert, sabi niya, he who cannot forgive breaks the bridge over which he himself must pass. Sabihin niya. Siya na hindi makapagpapatawad ay sumisira sa tulay na dapat niyang daanan o pagdaanan. Di ba? Kung hindi tayo nagpapatawad, mga kapatid, tayo rin ang sumisira doon sa tulay na ating dadaanan. Kaya magpatawad na tayo, parang awa nyo na. Dahil ang Diyos ay hindi natutuwa. Nalulungkot siya na anak niya, na pinatawad niya, ay hindi man lang makagawa ng patawarin ang mga nagkasala sa Kanya. Kaya kung meron man sa atin dito ang hindi pa nakapagpapatawad, ay ipag-pray niyo sa Panginoon. Pray natin sa Panginoon, nabigyan tayo ng strength, ng lakas, na tayo ay magpatawad na. Kahit ilang beses siya nagkakamali, ulit-ulit, dapat ulit-ulit rin tayo nagpapatawad. Kung siya ay nagsisisi. Kung siya ay nagsisisi, ha? Kasi kung hindi nagsisisi, mayroon patawarin ang hindi nagsisisi. Baliwala. Kasi ganun pa rin eh. Gagawin pa rin niya. Ngayon, ito na po yung babala. Ano yung babala? Pag sinabing babala, warning, dapat tayong mag-ingat. Ang sabi diyan, babala kung hindi tayo magpatawad. Ano sabi sa huling verse ng Matthew 18:34? Sabi diyan, ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin, ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patawarin ang inyong kapatid. Sabi sa Matthew 6:14, 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Yan po yung mga kapatid. Kaya hindi nyo pa napupuna na meron tayong mga panalangin na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sinasagot ng Panginoon. Maaaring ikaw ay hindi pa nakapagpapatawad. Magpatawad ka na. Para yung mga hiningi mo sa Panginoon ay ibibigay niya. Kasi maaaring yun ang hadlang dahil hindi tayo marunong magpatawad. Kaya yan po yung mga magpatawad na po tayo. Kaya punta po tayo doon sa kwento ng isang lingkod na hindi marunong magpatawad. Yan, tingnan po natin. Ito po yung kwento nito. Yan. Sabi niya sa verse 25, yan. Dahil siya ay walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Yan. Kung titignan po natin dito yung utang niya sa verse 24, and when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. Siya ay, ito kasi hari ito eh. Kumakasaan ay government employee. Meron siyang trabaho. Trabaho niya ay, siguro maningil. Siya ay nagkautang ng 10,000 talent. O, malaki yun, di ba? Malaki yun, napakalaki nun, yung halaga na yun. At dahil hindi siya makabayad, siya ay ng hari na ipagbili yung kanyang asawa, yung kanyang anak, lahat ng kanyang arian upang siya makabayad.
Pero ang ginawa niya sa 26, lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Kaya ano nangyari? Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Yan. Yan po yung ginawa ng hari, nagkautang siya. Subalit ito na po yung nakakagulat mga kapatid. Di ba? Kung ikaw o kung sa'yo ay may utang ng ganong kalaking halaga, mapapatawad mo ba? Di ba? May utang sa'yong 1 million. Di ba? Laki yun. May utang sa'yo 1 million. O trillion, o billion, o anumang utang meron sa'yo. Ano, papatawarin mo? Ito, pinatawad. Pero, ito po yung nakakagulat. Ano po ang nangyari? Ang alipin na pinatawad ay hindi nagpatawad sa may utang sa kanya ng ilang daang piso. Ilang daan lang konti lang. Hindi ko doon ng utang niya, 10,000. Ito ilang daan lang, siguro 500. Sabi sa verse 28, ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa-lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya, ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Nakita niyo yung kapwa niya may utang sa kanya. Napatawad na siya, di ba? Nakita niyo yung kapwa niya manampalataya na may utang. Ginawa niya, sinakal niya. Magbayad ka na sa utang mo. Ang ginawa ng kapwa niya alipin, lumot ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Parang naulit, no? Di ba? Naulit to, di ba? Naulit doon sa sinabi niya sa hari na pagbigyan mo na ako, babayaran ko rin. Pinatawad siya ng hari, pero hindi siya nagpatawad sa kapwa niya lingkod. Ganon din tayo. Pinatawad na tayo ng Diyos, pero yung mga nagkakasala sa atin, ay hindi natin magawang patawarin. Tama ba? Mahirap magpatawad, masakit. Pero ito ang totoo. Masakit ang katotohanan. Tama ba? Masakit po ang katotohanan. Pero sabi ng Bible, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. The truth shall make us free. John 8:32. Yan po yung mga kapatid. Kaya, lumod siya at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit, hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabalanggo niya hanggang sa makabayad. Sabi, no? Hindi niya napatawad. Pero siya pinatawad. Anong klaseng tao pag gano'n, no? Anong klaseng tao ka pag gano'n ka? Hindi ka marunong magpatawad. Ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari? Nang nalaman ng mga kapwa niya lingkod, yung nangyari po, sinumbong ng kapwa alipin, ang ginawa ng alipin, hindi nagpatawad, so may utang sa kanya ng ilang daang piso. Ilang daan lang siya, ang laki ng utang niya Di ba? 10,000. 10,000 talent o isang dinari, malaki na yun. Isang wages yun, isang dinar. Ano po ang nangyari doon sa... Wala. Sige. Tingnan natin. Kaya, nang nalaman ng mga kapwa niya lingkod yung nangyari, doon sa, nang nakita niyo na sinakal yung kapwa niya alipin, at sinisingil na magbayad ka sa utang mo, ang ginawa niya siya ay pinabilanggo hanggang makabayad. Kaya ano sabi sa 31? Sa verse 31. Sige. Ayan. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong papatawarin ang inyong kapatid. Ano po nangyari sa kanya? Siya ay ipinakulong.
Ibig sabihin nito, hindi siya dinala dun sa, iba kasi yung siya po ay, siya po ay tinorture. Hindi in-execute. Diba? Magkaiba kasi yung tinorture sa in-execute. Ibig sabihin, siya po ay dinisiplina ng hari. Ganoon din tayo mga kapatid, pag tayo ay hindi natututo magpatawad, gumagawa ang Diyos ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang mga lesson para tayo matuto. Di ba? Hanggat hindi tayo natututo, ay hindi tayo titigilan ng Diyos. Magpatawad ka, magpatawad ka, magpatawad ka. Pero hindi natin nagagawa na magpatawad. Lalo na, ang nakagawa sa atin ay malapit pa sa ating buhay. Diba? Kaya yun po ang nangyari dun sa servant, lingkod na hindi marunong magpatawad. Siya ay tinuruan ng leksyon. Kaya wag po nating hintayin mga kapatid na tayo ay turuan ng Diyos ng leksyon. Huwag nating hintayin. Pag-pray natin na tayo ay magpatawad na. Kaya ano po ang nangyari dyan? Nagalit ang hari, kaya pinatawag ang lingkod. Yan, pinatawag siya. Yun na po yun. Pinatawad na siya. Kaya ang sabi dyan, tanong po, merong bang hindi mo pa napapatawad hanggang ngayon? Merong bang tao na hanggang ngayon ay hindi mo pa napapatawad? Kaya po nakakalam, hindi ko po alam. Kaya, isipin nyo yung tao na hindi nyo pa napapatawad. Patawarin nyo na. Hindi nag-uusap. Kaya, ano yung tatlong hakbang? Una, patawarin mo muna sa iyong puso bago mo ituwid. Diba? Pangalawa, hindi mo i-anunsyo na siya ay pinatawad na. Parang mali mo. Pag siya ay nagsisi, patawarin mo siya sa pangloob at panglabas. Meron po ditong application natin. Ito po ay ni Aristotle o si Plato, teacher ni Aristotle. Ito yung learning the lesson, learning the hard lesson. Ibig sabihin sa Tagalog ay pag-aaral ng mahirap na aralin. Katulad ng pagkapatawad. Tama ba? Mahirap aralin ang pagkapatawad. Paano ba magpatawad? Na masakit ang ginawa sa'yo. Yung nakikita mo, parang gusto mong ipakulong, barilin, o anong gusto mong gawin. Pero wala, dapat mo patawarin talaga eh. Diba? Ito yung logos, patos, at yung ethos. Salita or kaisipan. Isipin na tayo ay pinatawad ng Diyos. Pinatawad tayo, isipin natin. Pinatawad tayo ng Diyos. At patos, emosyon. Kung tayo magkapatawad, dapat isa puso ang pagkapatawad. Tapos pangatlo, ethos, ito yung katangian, karakter natin na totoo ang iyong pagkapatawad. Parang ganyan yung mga kapatid. Parang ganyan, no? Yan. Yan. Hindi pwedeng dito lang. Dapat ganun. Diba? Hirap ba? Parang mga Nazi. Meron pa Nazi pala ganun. Kaya, mga kapatid, yan po yung aplikasyon. Tayo po ay magpatawad. Para tayo rin ay patawarin ng Panginoon. Diba? Kaya, masakit, para meron tayo ulit. Di ba? Para meron tayo ulit. Na pag inilagay mo sa sugat, mapdi. Pero pagkatapos nun, may gaginawa. Hanggat hindi ka nagpapatawad, ay hindi gagaling ang sugat na nasa puso mo. Totoo yan mga kapatid, hindi ako nagsisunungaling. Totoo yan. Iba nga, kinamatayan na lang eh. Patawarin mo ako. Ano siya, nasa puntod. Diba? Ito yung pang ganun patawarin ka, nasa puntod. Hindi na makaka-react yun.
habang buhay, gawin mo na ang magpatawad. Kaya sabi diyan, ang pagpapatawad, ito, ay ang pag-alis ng anumang sama ng loob, puot o galit sa taong gumawa sa atin ng hindi mabuti. Yan. Kasi, pag ikaw ay, sabihin pag may sama ka ng loob, at ito ay tumatagal, ito ay nagiging puot. Pag tumagal pa, ito'y magiging galit na. Kaya marami nakakasakit. Tama ba? Kasi isa sa mga nagbibigay ng sakit yan. Yung sama ng loob. Diba? Bitterness. Yan. Una, Inglesin natin na anger. Diba? Anger. Wrath. Talagang galit na galit ka na. Tapos yung malice o bitterness. Na talagang nag-uugat na sa galit. Kaya, mga kapatid, kumusta po tayo? Nakapagpatawad ka na ba? Sa mga nakapagbigay sa'yo ng tatay mo, nanay mo, lola mo, sino mang nakapagbigay sa'yo ng sakit, patawarin mo na siya. Gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Masakit, pero tayo dapat magpatawad. Diba? Sabi nga sa prayer, patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Yan po yung mga kapatid. Kaya, nawa tayo po ay nabigyan ng reminder sa umagang ito na tayo ay magpatawad. Sabi diyan, ang pagpatawad ay ang pag-alis ng anumang sama ng loob, puot o galit sa taong gumawa sa atin ng hindi mabuti. Tayo po yung manalangin. Dahil lang Ama, maraming salamat po sa iyong paalala sa amin ng pagkapatawad. Kung paano po ninyo kami pinatawad sa lahat ng aming kasalanan. Ganoon din kami ay matutong magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin ng kasalanan na kung sila ay magsisisi, ay papatawarin namin. Kaya salamat o Diyos sa inyong pagkapatawad sa amin na maraming beses kami nakakasala, pero maraming beses mo rin kami pinapatawad. Kaya tulungan mo kami o Diyos na kami rin po ay matutong magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin ng hindi maganda. Kaya salamat po o Diyos sa iyong katuruan na aming narinig sa umagang ito. Ito po aming samad dalangin na pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen.